Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti yung kalagayan. Ako po ulit si At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy. Ang Balat Kalabaw. Hawakan mo ang iyong kapitan. Idampi mo ang iyong mga kamay sa kanyang mga sugat. At siyang ginawa ni Pinggoy. Hinawakan ni Pinggoy si Kapitan Gesmundo sa kanyang braso. Ayon na rin ito sa utos kay Pinggoy. Bagamat nakakaamoy na ng lansa si Pinggoy, dala ng mga sugat at naknak sa katawan ni Kapitan. Pero hindi ito alintana ng bata. Idinampi ni Pinggoy ang magkabila niyang palad sa mga sugat ni Kapitan Gesmundo. Sumunod lamang si Pinggoy sa ipinag-uutos sa kanya. Nung mga sandaling yun, ay nagsisipaglabasan ang mga uod sa katawan ni Kapitan Gesmundo. Nagsisipaglabasan ang mga ito sa mismong mga sugat na natamo ng Kapitan. At ang mga uod na yun, kapag nakarating sa lupa, ay kusang naaabo. At hindi lamang yun, ang mga sugat ni Kapitan Gesmundo ay unti-unting naghihilom. Unti-unting nawawala ang pagnanaknak. Umiimpis ang pamamaga hanggang sa biglang naglaho ang magandang babae. Ilang sandali lamang ay nakakapagsalita na si Kapitan Gesmundo. Pinggoy, pakiabot nga iyon. At sabay turo ni Kapitan Gesmundo sa paanan ng kanyang papag. At iniabot ni Pinggoy ang pulang bagay na nakasabit sa dulo ng papag ni Kapitan Gesmundo. Pagkaabot, ay agad kinuha ni Kapitan ang laman ng pulang tela. Dalawang halos kulay puti na medyo bughawin na bagay na parang mga pangil. Hinawakan ito ni Kapitan Gesmundo. Pagkahawak pa lamang ni Kapitan Gesmundo ay isang napakalakas na kunog ang tila umuga sa buong baryo. At kasunod nun ay ang pagkislap ng kalangitan na animoy nagngangalit na kidlat na gumuhit sa kaulapan. Sa pagguhit ng kidlat sa kalangitan ay kapansin-pansin din na medyo sumigla ang pangangatawan ni Kapitan Gesmundo. Bagamat isa-isa nang naghihilom ang kanyang mga sugat, ay hindi pa rin ganun kalakas si Kapitan. Hindi pa rin nanunumbalik ang dati niyang lakas.
Subalit malaking pagbabago na yun kumpara kanina. Inaalalayan si Kapitan Gesmundo ni Lolo Andeng at Tipinggoy. Sa kabila ng pangihina pa rin ng katawan ni Kapitan, ay napakalaki na ng pagbabago sa kilos ni Kapitan. Sapagkat kanina lamang ay halos hindi ito makagalaw. At mababanag na rin sa mukha ni Kapitan ang unti-unting panunumbalik ng kanyang kulay. Sapagkat kanina ay putlang-putla na si Kapitan Gesmundo. Nang maya-maya lamang ay nakarinig ng mga pagsigaw sa labas. Sila Pinggoy. Mga sigaw ng kanilang mga kababaryo. Nang iba ay buong tapang na hinarap ang mga aswang sapagkat nabasag na ang humaharang na bakod. Subalit, hindi uubra ang pangkaraniwang lakas ng mga ito, pangkaraniwang lakas ng mga tao, laban sa isang aswang. Ang iba'y maririnig na dumadaing, nasasaktan. Ang iba'y napapasigaw sa galit. At si Abel lamang ang kasakasama ng mga kababaryo ni Pinggoy na nakikipaglaban sa labas. Subalit, maya-maya lamang ay may mga kababaryo pa sila Pinggoy na tumakbo papasok sa loob ng bahay ni Kapitan. Humahangos ang mga ito. May mga sugat sa kamay at mga braso. Kapitan! Kapitan! May mga parating. Kaawan ng mga aswang. Mukhang kakailanganin pa natin ang mas maraming pwersa upang matapatan sila. Ganun ba? Sambit ni Kapitan. Dahil dun, sinubukan ni Kapitan Gesmundo na tumayo. Pagkatayo ni Kapitan Gesmundo, ay biglang bumigay ang tuhod nito at napaupo. Kapitan! Kapitan! Dahan-dahan! Pahinga ka muna kaya, Kapitan. Baka hindi pa kaya ng iyong tuhod. Sambit ng ibang kababaryo nila Pinggoy. Sambit nila Mang Tinoy. Tanda pa nga na hindi pa talaga nanunumbalik ang lakas ni Kapitan. Subalit, kasunod nun, ay ramdam na tila umuuga ang kalupaan. Parang dahan-dahan dumadagundong ang kalupaan. Dahil ito, sa dami ng mga paparating at papasugod sa bahay nila Kapitan. Dahil doon ay nagsalita na si Pinggoy. Dito po muna kayo at pakialalayan lamang po si Kapitan. Lo, dito po muna kayo. Sambit ni Pinggoy, kina Mang Tinoy at sa mga kasama nito. At sabay paalam din sa kanyang lolo at lola. Pagkalabas ni Pinggoy, ay tama nga na ang dagundong sa lupa ay dulot ng mga paparating na mga aswang na animoy nagmamarcha patungo sa bahay nila Kapitan. At napakarami ng bilang nito. Goy, nakikita mo ba?
Ang dami nila. Bungad ni Abel kay Pinggoy. At sunod-sunod na hiyaw pa ng mga kababaryo nila Pinggoy ang umalingaw-ngaw sa paligid. Mukhang nagpang-abot na ang pwersa ng mga aswang at mga kababaryo ni Pinggoy. Subalit hindi talaga kaya ng mga kababaryo ni Pinggoy. Biglang nakaramdam ng matinding awa si Pinggoy sa kanyang mga kababaryo. Wala silang kalaban-laban sa mga aswang. Naikayom ni Pinggoy ang kanyang dalawang kamao at napasalampak sa lupa. Pagkasuntok ni Pinggoy sa lupa, ay biglang nagliwanag ang paligid. Isang nakakasilaw na liwanag ang nagmula kay Pinggoy at umabot hanggang kadulud-duluhan. Isang napakatinding puwersa na tila bumangga sa mga aswang. Dulot lang matinding liwanag na yun. Nagsipagtalsikan ang ibang mga aswang. Nagsipagtakbuhan naman ang iba. Dala yun ng matinding liwanag. At ang liwanag na yun, ang naging pananggalang ng mga kababaryo ni Pinggoy. Kanya-kanyang takbo ang kabilang sa kawan ng aswang. Nagsigawan naman ang mga kababaryo ni Pinggoy sa tuwa sapagkat napaatras sa mga kalaban. At sa kabutihan ay walang kababaryo ni Pinggoy ang nasawi. Subalit, ang liwanag na yun ay may hangganan. Hindi ito pangmatagalan. Sapagkat pagkatapos ng malakas na liwanag na yun, ay biglang nawalan ng malay si Pinggoy. Mukhang naubos ang kanyang lakas. Dulot ng matinding liwanag na yun. At ilang sandali lamang ay may napakalakas na angin ang lumabas mula sa kawan ng mga aswang. Walang aatras! Hanggat hindi natin nakukuha ang ulo ng Gismundo na yan. Walang aatras! Sigaw ng isang aswang. At ang sigaw na yun ay nagmula sa matandang aswang na lalaki. At dahil dun, ang mga patakbong aswang kanina ay biglang napigilan at muling nanumbalik ang kani-kanilang mga bangis sapagkat mukhang naririto na ang kanilang pinuno. Nananatili pa ring walang malay si Pinggoy. Sinubukan naman ni Abel na maglagay ng pangharang subalit masyadong malakas ang matandang aswang. Nais ko naman pong i-shout out
Si Ma'am Helen Casamayor, ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, Boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, Boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa'yo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.